Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Lalong-lalo na sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eddie. Ako po ay tubong Mindanao. Hindi ko na po babanggitin, Kuya Bari, kung saan sa Mindanao dahil para na rin sa pribadong buhay ng mga tao dito. Lalo na hindi lahat makakaunawa o makakasaklaw sa kwentong sumisikat na sa panahon nating nabuhay sa lumang dekada. Kuya Bari, mayroon po akong kwentong ihahayag sa inyo, ngunit ang kwentong ito ay salin-salin na rin. Hindi ko na alam kung may dagdag o bawas na ito. Ayon po sa aking lolo na itago na lang natin sa pangalang Paeng, taong 1877 sa bayan na ito sa parting Mindanao kung saan hindi pa masyadong sibilisado ang bayan, ay may isang istorya na matagal nang tiniklop ni lolo ang pahina. Ngunit bago siya namatay ay kanya itong ibinahagi sa aming mga apo niya. Ayon sa kanya, ang pinakaulo sa kanilang angkan na si Lolo Amboy ay naatasang magbantay sa paligid simula noong napapabalitang may mga namamatay sa kanilang baryo na halos wakwak raw ang tiyan. Walang nakakaalam kung sino ang pumapatay, hayop ba o tao. Isang araw noon, Kuya Bari, habang nangangahoy daw ang kanilang mga kanayon ay may namataan silang aso na panay ang kahul. Tinawag nila ito ngunit hindi sila nito pinapansin. Panay-panay pa rin ang kahul nito sa isang bahagi ng kakahuyan kung saan may malaking puno ng tuod kung tawagin. Maganda ang kulay ng asong iyon na noon lang din nila nakita. Kaya naman naisip nilang baka may naninirahan sa masukal na kagubatang iyon. Muli nilang tinawag ang aso, ngunit patuloy lamang ito sa pagkahul. At habang papalapit sila, ay mas patapang ng patapang ang tunog ng kahul nito. Sinabihan ng isa sa mga taong bayan ang kanilang mga kasamahan na mag-iingat dahil baka kagatin sila nito. Mukhang hindi mabait ang aso at handang manlapa kapag ka nagkataon. Tinawag muli nila ang aso at naghanda sila ng pamalo dahil hindi na normal ang pagkahul nito. Habang papalapit sila, ay biglang napalingon ang aso sa gawin nila na naglalaway na at pulang-pula na ang mga mata nito. Napaatras sila ng bahagya dahil sa takot. Maya-maya'y dumating ang Lolo Amboy na may dalang bangkaw. Nang makita ito ng aso, ay umalulong ito ng nakakatakot. Maya-maya lang ay lumabas ang isa pang aso na kulay puti. Mabalahibo ito at napakaganda ng mga mata. Dali-dali silang tumakbo sa aso na may kulay na hindi mo malaman kung pula ba o mahogani ang kulay ng balahibo nito, saka tumakbo papasok sa masukal na gubat. Dali-dali nilang tinungo ang pinanggalingan ng dalawang aso. Nang marating nila ay halos masuka sila sa kanilang nakita. Isang patay na katawan ng tao ang nakita nilang nakahandusay sa lupa. Wakwak ang tiyan nito na akala mo'y halimaw ang kumatay. Naalarma bigla ang taong bayan sa balitang hatid ng mga nangangahoy at ng Lolo Amboy ni Lolo Paeng. Sa gabi ding iyon ay nagpatawag ng pagtitipon ang punong lupon ng bayan. Tinipon niya ang mga kalalakihan at hinayaan ang mga kababaihan sa kanilang tahanan. At doon ay nabagkaisahan nilang si Lolo Amboy ang mamuno sa kanila upang alamin ang nangyayari. Maliban kasi sa matapang ay kilala si Lolo bilang anak ng albularyong tumutugis ng mga aswang. Kinukuha nito ang mga hiyas ng mga aswang para gamitin sa kanyang misyon na patayin lahat ang mga aswang.
Kahit albularyo ang ama ni Lolo Amboy ay hindi ito nagpapaniwala sa mga aswang. Anya, wala pa namang napatunayan na totoong may aswang, bagay na madalas nilang pagtalunan ng kanyang ama. Si Lolo Amboy ang tipo ng tao na maniniwala lang kapag nakita na niya na totoo at kapag personal niya itong makakaharap at makakasagupa. Kaya naman walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Lolo Amboy ang hamong siya ang mamuno sa paghahanap. Tuwing gabi, nagmamasid si Lolo Amboy sa gubat kung saan namataan nila ang asong nakita noong isang araw. Kasama ang 5 tao, tinungo nila Lolo Amboy ang lugar kung saan nila namataan noon ang 2 aso, ngunit bigo silang makita ito. Hindi nagpakita ng kahit anong bakas ang 2 aso. Hindi naman iniisip ni Lolo Amboy na ang mga ito ang salarin. Bagkus, iniisip niyang ito ang nakakaalam kung sino ang salarin. Bigong umuwi ang grupo ni Lolo Amboy. Sinabi ng ama ni Lolo Amboy naman na matalino ang mga aswang. Hindi sila magpaparamdam kung kailan sila aatake o kailan sila lalabas. May iba't ibang uri ang aswang at ang gabunan ang pinakamatindi sa lahat ng aswang na hanggang ngayon ay hindi pa nakakasagupa ng ama ni Lolo Amboy. Mahirap makasagupa ang ganoong klasing aswang dahil sa liksi at bangis nito. Hindi na nito kailangang hintayin ang gabi para makapangbiktima. Natatawa na lamang si Lolo Amboy sa mga kwento sa kalsada na madalas niyang marinig. Isang araw, nagtungo sila Lolo Amboy kasama ng mga kaibigan niya sa gubat upang manguha ng kahoy para sa panggatong. Habang namumulot sila, ay namataan niya ang 2 asong biglang tumakbo sa masukal na gubat. Sinabihan naman niya ang kanyang kasamahan na susundan daw niya ang aso. Nagpresenta naman silang sumama dahil nais din nilang malaman kung saan ito papunta. Kung kaya't pumasok sila sa masukal na gubat na noon lamang nila napuntahan. Madalas kasi sabihin ng mga matatanda sa kanila na huwag tutungo doon dahil masyado itong liblib at napakapanganib. Talama kasi ang mga mababangis na hayop sa gubat na iyon at mga ahas, kaya ipinagbabawal sa kanila ang maligaw doon o ang magtungo doon. Ngunit mapanganib man ay tinungo pa rin ni Lolo Amboy ang gubat para malaman nga kung saan papunta ang mga aso. Habang papunta doon, nasusugatan siya dahil sa dami ng talahib sa gubat na iyon. Hindi pa kasi masyadong abot ng tao ang lugar na iyon kaya masyado pang masukal ito. Ingat na ingat si Lolo Amboy dahil baka nga may ahas sa paligid o hindi naman kaya'y mga baboy ramo na pagala-gala doon sa gubat. Habang tinatahak ni Lolo Amboy ang gubat na iyon at ng kanyang mga kasama, narinig nila ang mga unggoy na nag-iingay habang palipat-lipat sa sanga ng mga puno. Narinig pa niya ang sinabi ng isa sa kanyang mga kasama na nakakatakot ang lugar na ito. Pinigilan naman ni Lolo Amboy ang kanyang mga kasama nang makita niya ang asong papalapit sa isang bahay. Nagkatinginan pa nga sila dahil ngayon lamang nila nalaman na sa masukal na kagubatan ay mayroon palang bahay na nakatirik doon. Nakita nilang may matandang bumaba buhat dito, habang ang isa naman ay nagsisiga. Agad na lumapit si Lolo Amboy na ikinagulat ng 2 matanda. Agad siyang nagtanong kung may nakita ba ang 2 na 2 asong kulay puti at parang kulay pula na parang mahogani ang isa. Nagkatinginan pa ang 2 matanda sa tanong ni Lolo Amboy. Saka sinabing
wala silang nakikitang aso na pagala-gala sa lugar nila. Sinabihan pa ni Lolo Amboy ang dalawa na mag-iingat dahil sa hula nila ang mga asong iyon ay mga aswang at nakita nilang kumakain ito ng mga patay na katawan ng tao at nakita nilang papunta sa kubo nila. Muling nagkatinginan ang dalawa at nagpasalamat, saka sinabing matagal na sila dito ngunit wala naman silang nababalitaang may namamatay o aso na pagala-gala. Lumipas ang ilang araw. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kahabaan ng gubat. Napabalikwas si Lolo Amboy at ang kanyang ama sa kanilang kinahihigaan kung saan sila nagbabantay. Agad nilang tinungo ang gubat at sa mga oras na iyon ay binilisan nila ang kanilang takbo. Kuya Bari, agad na nilabas ng ama ni Lolo Amboy ang kanyang latigo na gawa sa suha. Napakahaba nito at malalaki ang mga tinik. Ang kanyang mga kasamahan naman ay inilabas ng mga ito ang kanilang kagamitan sa pangangaso at si Lolo Amboy naman ay ang kanyang bangkaw na gawa sa kawayang may tanso sa dulo ang kanyang daladala. Pagkadating sa gubat, nakita nila ang dalawang asong tumatakbo. Agad na sinundan nila ang mga ito ngunit masyadong mabilis ito. Sa kubo kung saan nakita ni Lolo Amboy sila dinala ng kanilang mga paa. Naghanda sila dahil hindi masyadong maganda ang aura ng gabi. Mapanglaw ang liwanag ng buwan habang sinasayaw ng malamyos na hangin ang paligid. Ang katahimikan naman ng gabi ay nakakabingi habang ang agos ng batis lang ang nagsisilbing musika sa paligid. Tahimik na ang bahay na nakatayo sa gitna ng matatayog na mga puno. Sinasayaw pa ng hangin ang mga dahon ng puno na nakapalibot dito. Walang senyalis ng mga aso silang namataan. Napakatahimik ng gabi sa ilalim ng mapanglaw na sinag ng buwan. Sinabihan sila lolo ng kanyang ama na mag-iingat dahil mas mapanganib daw ang sobrang katahimikan. Huwag daw sila papalinlang sa kagandahan ng paligid. Nararamdaman niyang naroon lang ang mga aswang. Napatago sila nang biglang ubusok ang kusina ng kubo. Senyalis na gising na ang nasa loob. Magmamadaling araw na iyon kasi, Kuya Bari. Nakita na rin nila ang dahan-dahang pagbukas ng lampara sa loob. Mga tunog ng kutsarang tila hinahalo sa baso ang kanilang naririnig. Marahil ay nagkakape na ang sinumang nasa loob. Sinabihan sila lolo ng kanyang ama na umalis muna sa lugar at suriin ang paligid dahil pakiramdam niya'y malakas na aswang ang nananalansa sa bayan. Napailing na lamang ang ama ni Lolo Amboy sapagkat isang tao na naman ang nabiktima ng mga aswang o halimaw. Sa wari nila'y hindi taga rito sa bayan nila ang patay dahil kilala naman nila halos lahat ng nakatira sa bayang iyon. Muling tinipon ng punong lupo ng bayan ang mga kalalakihan at ang mga sanay sa pangangaso kasama ang ama ni Lolo Amboy at maging siya ang inatasang muling pumasok sa gubat kung sakaling may mangyari. Nagtulong-tulong ang mga taong bayan na gumawa ng mga sandatang maaaring makapatay sa mabangis na halimaw na walang awang kumikitil ng buhay. Kailangan nilang mahuli ang salarin dahil mananatiling hindi ligtas ang gabi, ang bayan at ang mga tao kapag hindi nila nahuli ang mga ito. Muling nagbantay sila Lolo Amboy. Kulang na ang oras nila para makapagpahinga. Salitan na lamang sila sa pagbabantay. Ngunit talagang mailap ang antok sa kanila ng kanyang ama. Hanggat hindi nahuhuli ang aswang na kumikitil ng buhay ng mga walang kalaban-laban na tao, hindi sila titigil. Ang gabing iyon ay napakatahimik at walang naganap na nakakatakot o patayan. Muli silang naglibot
ngunit wala talagang aswang ang nagpakita. Inabot pa ng ilang gabi at linggo, ngunit wala ng aswang na nagpakita. Kasagsagan ng ulan habang nagkakape ang mag-ama na Lolo Amboy kasama ang kanilang mga kasamahan sa pagtugis na tinuturing nilang halimaw. Bagaman hindi pa rin kumbinsido si Lolo Amboy na totoo sila, ay matyaga pa rin siyang nagbabantay. Sumapit na naman ang kabilugan ng buwan. Muling umalingaw-ngaw na naman ang isang pighati pagkatapos ng isang buwang katahimikan. Muli na namang ginambala ang bayan ng isang patayang walang nakakaalam kung sino ang salarin. Tila ba nagpahinga lamang ito at muling umatake at nanggambala. Naalarma muli ang mga taong bayan. Dahil nakakatakot na ang ganitong sitwasyon, nagpasya ang punong lupon na ipatawag muli ang ama ni Lolo Amboy. Sinabi ng punong lupon na kailangang mahuli na ang aswang dahil mapanganib na para sa bayan nila ang madalas tapunan ng patay na tao na nagmumula pa sa kabilang bayan. Wala pa man na nabibiktima mula sa bayan nila ay hindi na nila hihintayin pa na mangyari ang patayan. Tinipon ng ama ni Lolo Amboy ang mga taong bayan upang kausapin at pinagplanuhan nila ang kanilang mga hakbang na gagawin. Habang nag-uusap ay may nagtanong kung kailan ba umaatake ang aswang. Agad namang sinagot ng ama ni Lolo Amboy na umaatake sila tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit hindi naman lahat ng aswang ay mahina sa umaga at malakas sa kabilugan ng buwan. May mga aswang na kahit umaga, kaya nilang manalansa at mambiktima ng kanilang mga gustong biktimahin. Umugong ang bulong-bulungan sa paligid at nagkaroon ng samot-saring argumento. Pinatahimik ng ama ni Lolo Amboy ang mga naroroon sa pagpupulong. Sinabi niyang si Lolo Amboy at ang mga kasapi niya sa pangangaso ang kanyang ihahalal sa gabi upang magbantay. Dahil sila ang masanay sa gabi at sa pangangaso. Madali lang para sa kanila na tugisin ang mga halimaw na gumagala sa gabi. Ngunit sinabi niya rin na huwag maliitin daw ang kakayahan ng mga aswang. Masyado nang mailap ang mga ito at mabilis na kumilos, dala ng kanilang mga mutya o hiyas. Alam din ni Lolo Amboy ang dahilan kung bakit desidido ang kanyang ama na mapatay ang mga halimaw sa dilim dahil nais nitong makuha ang mga hiyas na nakapaloob sa katawan ng mga ito. Kinagabihan, nagsimula ng magbantay ang grupo nila Lolo Amboy. Dala ang kanilang gamit sa pangangaso ay nilibot nila ang paligid. Napakatahimik na naman ng gabi. Pahikab-hikab pa sila habang naglilibot. Nagpasya silang hatiin ang grupo sa dalawa para maglibot sa gubat. Binilinan pa nila ang mga kasamahan na mag-iingat lalo't hindi nila sigurado ang katauhan ng kalaban. Naghiwa-hiwalay sila at sinabing magkikita na lang sila ulit sa kanilang pwesto. Pumasok ang grupo ni Lolo Amboy sa gubat habang ang iba naman ay nag-ikot sa paligid ng bayan upang kamustahin ang kanilang mga kapitbahay at kababayan. Habang tahimik na nilalakad nila Lolo ang gubat ay may narinig silang kahol. Nagkatinginan sila dahil baka ito din ang mga asong madalas silang makita kapag may patayan. Dali-dali silang tumakbo sa lugar kung saan narinig nila ang kahol ng asong iyon. Pagdating nila sa lugar kung saan nila narinig ang aso ay hindi nga sila nagkamali dahil nakita nila ito kasama ng puting aso na madalas niyang kasama. Mabilis itong tumakbo papalayo. Nagsisigawan sila habang hinahabol ang aso. Ang isang kasama naman ni Lolo Amboy
ay inihanda na ang kanyang baril upang barilin ang isa sa kanila. Nang akto na niyang iputok ay nagulat pa siya nang biglang mapatingin ang mga ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Nabitiwan niya ang kanyang baril at agad na namilipit sa sakit. Napaluhod siya sa sobrang sakit ng kanyang sikmura. Halos magsuka na siya dahil pakiramdam niya ay may kung ano-anong pumipiga sa kanyang bituka. Inutusan ni Lolo Amboy ang dalawa sa kanyang mga kasamahan na dalhin kaagad sa bayan ang kanilang kasama na namimilipit sa sakit ng tiyan at dalhin sa kanyang ama. Sinundan nila Lolo Amboy ang dalawang aso. Nang makarating sila sa masukal na gubat, ay nakita nilang patungo ito sa lugar kung saan naroroon ang dalawang matanda na nakausap nila noong nakaraang araw. Papasok na sana sila sa gubat nang may biglang humarang sa kanila na isang nilalang na nakakatakot. Naglalaway ito habang gulong-gulo ang kanyang kulot na buhok. Napakaitim nito at matulis ang mga ngipin. Napasigaw sa gulat ang isa sa kanilang mga kasama. Mas lalo pang lumakas ang sigaw ng halimaw nang lumabas bigla ang buwan. Mas lalo itong naging agresibo. Napaatras sila sa takot dahil alam nilang hindi nila kakayanin ang aswang na iyon na nasa kanilang harapan. Sinabi ni Lolo Amboy na marahil ito ang dalawang matanda sa gubat. Binili na niya ang mga kasama niya na mag-iingat, baka kasi may bigla na namang lumutang na isa pang halimaw. Naghanda na sila sa pagsalakay sa mga aswang. Habang palapit ito ng palapit sa kanila, ay siya naman ang pag-atras nila. Hinanda ni Lolo Amboy ang kanyang bangkaw upang sa oras na sumugod ang aswang ay mapupuruhan niya kaagad ito. Umalulong ang aso sa hindi kalayuan at nagulat sila nang makita itong nakatayo sa unahan lang nila. Napakaganda ng kulay nilang dalawa. Sa tanang buhay ni Lolo Amboy ay noon lamang siya nakakita ng ganong klasing aso na ganong kaganda. Nagulat sila nang mapasigaw ang isa sa mga kasama niya at laking gulat niya nang dinaganan nito ng isang babae na napakahaba ng buhok. Ang kamay nito ay parang bangkaw ni kamatayan sa tulis. Walang dalawang sabing pinaputukan nito ng isa sa mga kasama niya ang babae. Ngunit bigo siyang patamaan nito. Tumalong kaagad kasi ito at pumatong sa balikat ng malaking aswang na nakatayo sa harapan nila. Doon lang nila napagtanto na napakalaki talaga pala ng aswang na nasa harapan nila dahil kaya nitong buhatin sa balikat ang babaeng aswang. Tatalon pa sana ang babaeng aswang nang biglang tumalon ang puting aso saka siya sinakmal. Nagsisigaw ang aswang at nagpupumiglas, ngunit hindi siya makawala. Dapat imbagang ang malaking aswang at aktong tatakbo sa kanyang kasama, ngunit mabilis pa sa kidlat na sinakmal siya ng isa pang aso. Agad na umalis ang kasama nilang nakahiga kanina nang may tumawag sa kanila mula sa kubo. Kinakawayan sila nito. Hindi na nagdalawang isip na tumakbo sila Lolo Amboy sa kubo at nagulat sila nang makita ang taong kumakaway at tumatawag sa kanila. Walang iba kung hindi ang kanyang ama. Nais na itanong ni Lolo Amboy sa kanya kung ano ang nangyayari at ano ang kanyang ginagawa sa lugar na ito. Ngunit bago pa man siya nakapagtanong ay sinabi sa kanya ng kanyang ama na gamitin ang bangkaw para patayin ang aswang. Si Lolo Amboy lang ang maaaring makapatay sa mga nilalang ng dilim sapagkat hawak niya ang bangkaw na makakapatay sa mga ito. Sa una ay natakot ang lolo sa nais ipagawa ng kanyang ama.
Ngunit sinabi nito na darating ang panahon na sa kanya din ipapamana nito ang pagiging taga-usig at taga-kuha ng mga hiyas nito. Wala mang maintindihan ay nilakasan ni Lolo ang kanyang loob. Ani pa ng kanyang ama, ang 2 aso ay kanyang mga gabay at sila ay mabubuting aswang na tumutulong sa kanya para supilin ang mga aswang na matagal nang namimirwisyo sa iba't ibang bayan. Kaya hindi magalaw ng aswang ang bayan nila dahil sa mga asong iyon. Noong makahakot ng lakas ng loob si Lolo, ay agad siyang tumakbo sa mga nag-aaway na mga aswang. Kasabay niya sa pagtakbo ang kanyang ama na malakas pa sa kalabaw. Dala-dala nito ang kanyang latigo na gawa sa suha. Napakahaba nito at kaya nitong pumulupot sa katawan mo ng 5 ikot. Hindi nga alam ni Lolo Amboy kung papaano ito ginawa. Ngunit hinahangaan niya ito dahil napakaganda ng pagkakalikha nito. Maya-maya'y sumipol ang ama ni Lolo. Nang marinig ng mga aso ay agad silang tumalon 2. Napahanga si Lolo Amboy sa paraan ng pagtalon ng 2 aso at mas pinaganda pa sila nang masinagan sila ng sinag ng buwan. Mas namangha si Lolo Amboy nang maging tao ang 2 aso pagkabagsak nila sa lupa. Agad na ipinulupot ng ama ni Lolo ang kanyang latigo at sinabihan si Lolo na saksakin sa dibdib ang 2 nilalang. Nagpupumiglas pa ang 2 habang nagnanais na makaalpas sa latigong gawa sa suha ng ama ni Lolo Amboy. Natatakot man, nilakasan ni Lolo ang kanyang loob at itinarak ang bangkaw sa dibdib ng malaking aswang at patalon niyang pinalabas sa dibdib nito para masaksak ang babaeng aswang. Sumigaw ng malakas ang nilalang ngunit natabunan ng ulap ang buwan. Nagbago ang kanilang anyo. Naging mga tao ito. Halos matumba si Lolo Amboy sa iisiping nakapatay siya ng tao. Napaupo siya saka napatakip sa kanyang bibig habang lagatak ang pawis at luha. Nilapitan siya ng kanyang ama at hinawakan sa balikat. Sinabihan siya nitong huwag matakot dahil hindi naman tao ang kanyang pinatay kung hindi mga aswang. Para kasi kay Lolo, tao pa rin ito kung ituring, ngunit biktima lamang sila ng mga hiyas na siyang nagpapabago sa kanilang anyo. Ngunit sinabi ng kanyang ama na ang mga ito ay kampon ng dilim. Lumapit ang kanyang ama at ang 2 matanda, saka dinasalan ang 2 nilalang. Kasalukuyan na itong nakahandusay at natanggal na ang bangkaw. Hinuhugasan ito ng isa sa mga kasama niya dahil hindi niya kayang tumayo dahil sa panginginig ng kanyang kalamnan. Habang pinapanood na dinadasalan ng kanyang ama ang 2, ay may lumabas sa bibig ng mga ito na tila itim na bato. Agad itong binalot ng kanyang ama sa pulang tela saka ibinigay sa 2 matanda at agad na naglaho ang mga ito. Inilibing nila ang 2 sa katabing kubo, saka lang napansin ni Lolo Amboy ang maraming kahoy na tila krus. Ayon pa sa ama ni Lolo ay libingan ng mga aswang ang lugar na ito at ang 2 matanda ay ang kanyang gabay na mga aswang. Kuya Bari, sa panahon ngayon, mahirap na paniwalaan ang ganitong mga kwento. Para kasing palabas sa telebisyon kung ating iisipin. Ako man po ay hirap na paniwalaan dahil hindi ko inabot ang ganitong mga kwento kung hindi pa ikinuwento sa akin ni Lolo Paeng. Sa ngayon, Kuya Bari, napakatanda na ng aking lolo. Madalas niyang sabihing
bilang na lamang ang kanyang panahon at malapit nang magtapos ang kanyang dapit hapon. Inihiling pa niyang ako ang magpatuloy ng kwento ng kanyang kanununuan. Ngunit para sa akin, mahirap dahil ang henerasyon ngayon ay hindi na interesado sa mga ganitong uri ng kwento. Kaya naman, nagpapasalamat po ako sa inyong programa at mayroon akong mapagbabahagian nito. Sa ngayon po ang Mindanao, Kuya Bari, ay isa na sa pinakamasagana sa lahat ng yaman at hindi na siya katulad ng dati na magubat at maraming aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana'y maibahagi niyo po ito sa inyong channel and maraming salamat po in advance kung sakaling mabasa niyo po ito. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and salamat sa lahat ng nakinig ngayon. Lubos na gumagalang, Eddie. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong masugid na taga-subaybay. Isa po ako sa mga taga-subaybay mo at humahanga sa mga kwentong ibinabahagi mo sa inyong channel. Siya nga po pala, ako si Abel. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwentong ibinahagi lang din po sa akin ng matatanda sa aming pamilya. Sa bayang hindi ko na lang po babanggitin kung saan ay nanananahan ang mga taong nababalutan ng dilim ang lugar at puno sila ng kalungkutan dahil sa mga nangyayari sa kanilang bayan. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, isang ritual ang kanilang ginagawa bilang panawagan sa mga anito't anita na palayasin na ang kanilang tribo sa sumpa. Isang pagtitipon ang kanilang ginawa. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay nagsindi sila ng napakalaking apoy at dito ay nagsasayaw sila at gumagawa ng ritual. Ito umano ay panalangin sa diwatang si Buwa, ang diwata ng pagtatangis at kalungkutan. Kilala ang diwatang ito na nagpapakalat ng kalungkutan o ng hinagpis. Ang kanilang tinaguriang binukot ay tila naging halimaw na dahil sa gutom. Dito rin nagsimulang bansagan silang aswang. Kung kinatatakutan na ang tribong pinagmula ng aking angkan noong sila ay hindi pa isinumpa, ay mas kinatatakutan sila ngayong sinumpa na sila. Dahil ang kanilang tinaguriang binukot ay mas naging agresibo. Dahil sa gutom na dinanas ng tribo, isang miyembro ang naghain ng pagkain sa binukot at simula noon ay naging tila mabangis ito. Hinanap nila ang miyembrong iyon ngunit hindi na nila ito mahagilap. At wala ring nakakakilala sa naghatid ng pagkain sa kanilang prinsesa. Nagulat na lamang sila ng isang araw habang abala sila sa paghahanda ng kanilang mga gawain ay bigla na lamang nangagat ang binukot. Nang maalis nila ang kamay ng tagasilbi ay nagtamo ito ng matinding sugat at ang mas nakakagimbal pa ay nakita nilang sarap na sarap ang binukot habang nilalantakan ang balat na natanggal mula sa kamay ng tagasilbi. Halos masuka sila habang nakatingin sa binukot. Agad namang dinala ang tagasilbi sa labas upang magamot. Nang bigla siyang sinunggaban muli ng binukot, ngunit agad na nahatak ito ng mga lalaking tagabantay. Narinig nilang sinasabi ng binukot na gusto niya ng dugo at ng laman katulad noong kinain umano niya noong isang araw. Sa pagsapit ng araw ay palala ng palala ang binukot, kaya naman nagpasya ang mga may matataas na katungkulan na siya'y pansamantalang itali.
Masakit man sa kanila na gawin iyon sapagkat siya ay ang kanilang binukot, inisip na lamang nila na ito ay para sa kanilang lahat din. Pinatawag ang mga babaylan na may matataas na katungkulan upang tignan ang kalagayan ng kanilang binukot. Nagulat pa umano ang mga babaylan nang makitang may busal sa bibig ang kanilang pinakaiingat-ingatang prinsesa ng tribo. Kaya ipinaliwanag ng may matataas na katungkulan sa tribo ang naganap. Naghanda na ang mga babaylan upang maglakbay sa nakaraan kung ano nga ba ang nangyari. Pinamunuan ito ng pinakamatandang babaylan at may mataas na katungkulan sa lahat ng babaylan. Mahabang araw ang gugugurin ng mga babaylan kaya kailangang walang gagambala sa kanila. Mahabang araw ang lalagiin bago sila makarating sa banal na lugar kung saan makikipag-usap ang mga babaylan sa mga banal na espiritu upang malaman ang naging sanhi. Binilinan pa ng mga babaylan na kung sakaling dumating ang hari ng tribo ay ipaliwanag nila ang nangyari nang hindi sila magambala sa pakikipag-usap sa mga banal na espiritu. Sa kabilugan ng buwan, isang sigaw ang gumambala sa mga tribo. Nagising ang mga matatandang tribo dahil sa sigaw na narinig nila. Agad silang nagtungo sa kubo ng binukot at halos madurog ang kanilang puso sa kanilang nasaksihan. Ang kanilang binukot kasi ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang hitsura. Pulang-pula na ang mga mata nito at may tila ugat-ugat na sa gilid ng mukha niya at kamay. Bigla na ring humaba ang mga kuko nito at nagkaroon ito ng matutulis na mga pangil. Lagi nitong sinisigaw na nais niyang uminom ng dugo. Dugo ng tao at laman nito. Nang mabalitaan ng hari ng tribo ang nangyari sa kanyang anak, ay agad itong umuwi. Ilang araw din ang kanilang paglalakbay bago nakarating sa kanilang tribo. Agad naman na pinuntahan ng hari ang kubo ng binukot at halos maluha siya sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang dating magandang anak ay naging isang mabangis na halimaw. Sumapit ang ikatlong araw, nagbalik na ang mga babaylan mula sa banal na bundok at malungkot na ibinalitang isinumpa pala ang tribo ng hari dahilan para maging halimaw ang binukot. Ipinatawag nila ang iba't ibang uri ng albularyo para gamutin ang binukot. Ipinag-utos din ng mga babaylan na mag-alay sa mga diwata upang kausapin ang diwatang sumumpa sa tribo na si Buwa, ang diwata ng pagtatangis at kalungkutan. Ipinaabot ng mga banal na espiritu sa mga babaylan na isang tribo ang tinalo ng hari. Nanalangin ang mga ito kay Buwa upang parusahan ang tribong gumambala sa kanilang pananahimik. Isinumpa ng mga babaylan sa tribong iyon ang tribo ng hari. At ang sumpa ay ang hari lamang ang siyang makakapagpagaling o makakabawi kapag nalaman niya kung ano ang kanyang kamalian. Ngunit mapagmataas ang hari at hindi niya kayang ibaba ang kanyang sarili sa mga taong kanyang sinupil. Kaya siya'y bumalik sa kanyang kubo at nag-iisip. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit mas mahal niya ang kanyang dignidad. Habang nagmumuni-muni ay sumagi sa kanyang isip ang mga laban na kanilang pinagdaanan. At iniisip niya kung anong tribo ang kanyang sinupil na mauuwi sa panunumpa sa kanya. Nagsigawan ang mga kababaihan sa tribo habang naglalaban ang mga tinaguriang mandirigma ng mga tribo. Matapang po ang hari ng aking angka noon, Kuya Bari.
wala umanong nakakasupil sa hari ng aking kanununuan. Madugo ang gabing iyon, Kuya Bari, at maraming patay ang nagkalat mula sa magkabilang tribo. Pinatay nila ang lahat ng mga may matataas na katungkulan, mula sa mga mandirigma, opisyalis ng tribo at mga babaylan. Ang mga nag-aaral para maging babaylan ay kanilang binihag at gagawin nila itong mga alipin. Kasagsaga noon ng ulan habang ang tunog ng mga sandata ang maririnig mo kasabay ng kulog at kidlat. Mga apoy na nagkalat sa paligid na mas lalong tumindi ang alab nito dahil sa ulan. Ngunit walang tigil ang digmaan sa pagitan nila. Dahil ang batas ng hari ng tribo ng aking mga pinuno ay walang uuwing walang dalang tao o bagay mula sa tribong kanilang natatalo. May isang tribo pa silang sinugod at sinakop. Malalakas ang tribong ito at sila ay kumakain ng mga buhay na hayop. Nakipaglaban ang hari ng aming ninuno sa tribong ito. Napatay niya ang binukot at ang hari. Samantalang ang mga opisyal at ang mga mamamayan ay kanilang binihag para gawing alipin. Ngunit kalaunan, pinatay din nila sa pag-uudyok ng kanyang reyna na patayin na lamang ang tribong iyon dahil ito ay lahi ng mga kanibal. Hinuli nila ang mga babaylan ng tribong iyon, ngunit sila ay matatapang. Para silang halimaw kung umasta. Ang mga ngipin nila'y kulay pula dahil sa mama o pagnguya ng buyo kung tawagin. Ang pinakapuno ng kanilang babaylan ay kulay itim ang ngipin at maraming nakaukit na tato kung tawagin. Ayon kasi noon sa kasabihan, ang mga mandirigma o datu na maraming tato ay nangangahulugang marami na silang napagtagumpayang laban sa buhay. Nakipaglaban pa ang datu sa babaylan na iyon, ngunit kanya din natalo. Napag-alaman nilang isa din palang mandirigma ang babaylan na iyon na sa panahon noon ay bibihira o malabo na maging isang mandirigma ang isang nahirang na babaylan. Aminado ang hari na siya'y nahihirapan sa ginagawang pakikipagdigma sa kalaban. Ngunit para sa kanya'y lagi siyang sinasamahan ng mga diwata't anito sa bawat laban na ginagawa niya. Napatay umano nila ang mga babaylan ng tribong iyon dahil alam nilang hindi ito aanib sa kanila anuman ang mangyari. Sinunog nila ang bayan na iyon at kinuha ang lahat ng dapat nilang makuha. Inilalarawan ang hari o dato ng tribo ng aming ninuno bilang sakim, gahaman at ganid. Hindi ito katulad ng ibang dato na idinadaan sa kapayapaan ang pakikipag-anib sa ibang tribo para malayang makapangalakal at makaangkat ng kanilang produkto. Samantalang ang dato ng tribo ng aking ninuno ay dahas at digmaan ang pinapairal lagi para magkatato. Dahil bawat tintang inuukit sa katawan ng isang dato o mandirigma ay katumbas ng katapangan. Isang araw, matapos ang madugong labanan, ay may nakasalubong ang dato o hari na isang matanda. Ito ay nanghihingi ng pagkain sapagkat siya'y umano 3 araw na daw na hindi kumakain. Ngunit walang puso ang hari sa hindi niya katribo, kaya sa halip na bigyan ng pagkain ay kanya itong itinaboy. Dahil sa gutom ay nagpumilit ang matanda dahilan para kitili ng dato ang buhay nito. Matapos mangyari ang pamamaslang ay nagdilim ang kalangitan na tila ba nagbabadya ang malakas na ulan. Kaya ipinag-utos ng dato na sila'y lumisa na sa lugar at maghanap ng kanilang masisilungan.
Noong maalala ang nakahandusay na matanda, ay iniutos niyang sana itapon ito sa ilog, ngunit paglingon nila, wala na ito. Pinahanap niya ang matanda, ngunit naabutan na lamang sila ng ulan ay hindi na nila ito nakita pa. Maya-maya'y halos siklaban sila ng takot nang makita ang matanda na nakatayo sa di kalayuan at nag-iwan ng salitang, "Ang tribo kung saan nabibilang ang isang ganid na hari ay makakaranas ng kalungkutan at pagtatangis sa pamamagitan ng pinakamahalagang yaman ng tribo. Dadanasin ng hari ang parusa hanggat hindi nito ibababa ang kanyang pagiging mapagmataas." Hindi nila nalaman kung sino ang matandang iyon. Naglaho na lamang ito sa kawalan kasabay ng pagbuhos ng napakalakas na ulan na sinabayan pa ng nanggagalaiting kulog at kidlat sa kalangitan. Binaybay nila ang daan kahit halos tumama na sa mga puno ang kidlat dulot ng napakadilim na langit. Narating nila ang isang bayan na tahimik na nanananahan ang mga naninirahan doon. Pakiwari nila, mga simpleng mamamayan lamang ito at walang tribong pinapangalagaan. Naagaw ang pansin ng datu ng isang tahanang umuusok. Senyales na gising ang mga tao na nakatira dito. Ani ng datu na sakupin ito sapagkat marami din silang mapapakinabangan. Tahimik nilang sinugod ang bayang iyon at nagulat na lamang ang ibang tahanan sa sigawan ng mga tao sa labas. Nagsilabasan ng iba gawa ng pinasok na ang kanilang bahay. Nagambala ang lahat ng naroroon maliban sa isa, ang bahay na kanina'y umuusok. Sumenyas ang datu na pasukin ang bahay, ngunit bago pa man makatapak sa unang baitang ng hagdanan ang tauhan ng datu, ay isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib dahilan para tumilapon siya bahagya. Nagulat ang lahat maging ang datu, saka tumilapon ang pintuan ng bahay at iniluwal nito ang magkakasunod na palaso. Para bang may buhay ang mga ito at alam nila kung sino ang dapat na patatamaan. Iniluwal ng pintuan ang isang babae na maraming nakaukit na kung ano-ano sa kanyang katawan. Halos wala na silang makitang balat dito dahil natabunan na ng mga tinta sa katawan na may iba't ibang hugis. Sa wari nila'y marami ng labang ipinanalo ang babaeng kaharap dahil na rin sa kanyang mga tattoo. Napasigaw umano ang babae at sinabing sinong mapangahas ang nanggagambala sa kanilang pananahimik. Saka itinutok nito ang kanyang palaso sa datu ng tribo. Paakyat sana mula sa likod ang tauhan ng datu, ngunit mabilis pa sa 4:00 na tumilapon ito gawa ng palaso ng babae. Hindi nila nakita kung papaano nito tinira ang kalaban dahil nga sa tinding bilis nitong kumilos. Bumaba mula sa hagdanan ang babae at isa-isa niyang pinana ang mga tauhan ng datu na pilit dinadakip ang mga kababaihan. Saka siya tumalon papunta sa datu dahilan para matumba ito sa lupa, saka itinutok dito ang kanyang hawak na punyal. Napaurong ang mga tao ng datu sa takot na saktan ng babae ang kanilang pinuno. Nagulat pa ang datu nang makitang may mga pangil ang babae at matutulis ang mga kuko. Saka pa lang nila napagtanto na hindi lamang ang babaeng ito ang ganoon, kung hindi lahat ng mga taga roon sa bayan. Sinabi ng babae na ilang beses nang pinagbigyan ng mga diwata ang lahi ng datu, ngunit nagmatigas pa rin ito. At sa araw na ito umano ay nagsimula na ang parusa ng diwata sa kanilang angkan. At dadanasin na nito ang paghihirap
sa pamamagitan ng kanyang pinakaiingat-ingatan at tinuturing na hiyas. Tumalon ang babae paatras at sinabing bitawan ang kanyang angkan dahil wala umano silang balak manakop. Mas nanaisin nilang maliit lamang ang kanilang lahi kaysa lumago sila sa pamamagitan ng dahas. Lumabas ang mga mandirigma nila at itinutok sa kanila ang mga sandata. Sinabihan ng babae ang datu na ang mga buhay pa ay lumisa na sa lugar, ngunit ang mga patay ay iwanan sa kanila bilang kabayaran sa kanilang panggagambala. Umalis kaagad ang datu kasama ng kanyang mga tauhan at nilisan ang lugar na iyon. Napag-alaman nilang aswang naman durugo pala ang mga tagabayan, ngunit pinilit na wag kumain ng buhay at naghihintay lang sila na magkaroon ng patay mula sa digmaan para magsilbing kanilang kalakasan. Naputol ang pagmumuni-muni ng datu nang tawagin siya ng isa sa mga tagasilbi. Anito'y nakawala ang binukot at pinagkakagat nito ang mga tagasilbi. Tila ba uhaw na uhaw sa dugo ang binukot at nilalantakan nito ang bawat balat na kanyang makakagat. Dali-daling tumungo ang hari sa kubo ng binukot at halos siklaban siya ng takot dahil ang kanyang pinakamamahal na binukot, ang kanyang anak na itinuturing niyang hiyas, ay isa ng halimaw. Noong makita siya ng binukot ay agad nitong dinukot ang mahabang itak o mas kilala sa amin na binangon o ginunting. Kawangis ito ng parang samurai kung tawagin sa makabagong panahon. Sinugod siya ng kanyang anak, ngunit sa kabutihang palad ay nakailag siya. Agad siyang inabutan ng kanyang tauhan ng bangkaw na gawa sa pilak. Tinatawag niya ang kanyang anak, ngunit tila wala itong naririnig. Patuloy lang ang pagsugod nito sa kanya. Para bang hindi na ito yung kanyang napakalambing na anak at masayahin. Naging mabangis ito at agresibo. Habang sinusugod siya ng kanyang anak, ay siya namang sangga at ilag niya para hindi niya matamaan ang balat nito. Nalungkot siya at nakaapak na sa lupa ang binukot, bagay na ipinagbabawal sa kanilang tribo. Tinawag niyang muli ang pangalan ng kanyang anak, ngunit wala talaga itong naririnig. Patuloy lang ito sa pagsugod sa kanya at nagtatangka pa na siya ay kagatin. Natigil lamang siya sa pag-iisip kung anong hakbang ang gagawin nang magsalita ang binukot. Sinabi nitong patayin na lamang siya para matapos na ang kanyang paghihirap. Dahil pagod na umano ito at hindi na niya kaya ang ginagawa sa tuwing bumabalik sa normal ang kanyang utak at naaalala ang ginagawa kapag siya'y nagiging halimaw. Halos magmakaawa na ang binukot upang tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit hindi magawa ng datu ang kitilin ang buhay ng kaisa-isa niyang anak. Habang hawak-hawak ang braso ng anak na nagsusumamo, ay napaluhod ang datu. Humingi ng tawad sa mga diwata, lalong-lalo na sa diwatang si Buwa na siyang nagtanim ng kalungkutan at pagtatangis sa bayang kanyang inaalagaan. Nais lamang niyang mapalago ang kanyang tribo at takutin ang iba para hindi sila nito pagtangkaan ng masama. Ngunit ang kagustuhang mapalago ang kanyang nasasakupan ay nauwi sa kasakiman at pagkaganid. Habang nasa ganoon siyang sitwasyon, ay biglang nagbago ang itsura ng anak. Muli itong nagiging nakakatakot at mabilis pa sa kidlat na kinagat ang kanyang ama habang sinasabing gutom at uhaw na siya. Ang dating masayahin nilang prinsesa ay nagmistulang ang isang mabangis at gutom na halimaw.
Habang pauwi ang isang lalaki mula sa pangangalakal, narinig niya ang hiyawan ng kanyang mga katribo. Nagtago siya sa isang puno at nakita niya ang kanyang datu at ang kanilang binukot na naglalaban. Wala siya noong maintindihan dahil kababalik-balik lamang niya buhat sa pakikipag-ungkat ng produkto nila sa mga karatig bayan. Halos maiyak siya nang makita ang kanyang pinuno na kasalukuyang ninangata ng kanilang binukot. Napatakip siya sa kanyang bibig nang biglang may magsalita sa kanyang likuran at sinabing, "Tumakbo ka ng walang lingon-lingon dahil ang kanilang tribo ay isinumpa." Wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang at magiging ligtas lamang siya kapag siya'y tumakbo at hindi na lumingon pa muli kahit anuman ang mangyari o ang kanyang marinig. Sa kanyang pagtakbo, narating niya ang isang bayan na abala sa kanilang mga gawain. Sakalang siya natumba at nawalan ng malay dahil sa takot at pagod na rin. Nakita siya ng isang mabuting pamilya at pinatira sa bahay ng mga ito. May 2 itong anak na babae. Nagtrabaho siya doon upang suklian ang kabutihan ng pamilya hanggang sa mahulog ang loob niya sa bunsong anak ng mga ito. "Kuya Bari, papangalanan ko na lamang Ilwood ang taong nakatakas at sa kanya umano nagsimula ang aming lahi, henerasyon sa henerasyon. At ang tribong kanyang pinagmulan ay sinunog. Naglaho na hindi man lang napatawad ng diwatang si Buwa na ilang beses nagpalit anyo para bigyan ng pag-asa ang datu na ibaba ang kanyang sarili." "Kuya Bari, hindi ko alam kung anong taon nagsimula ang kwentong ito at kanino unang ipinasa ang istorya. Hindi ko rin alam kung may dagdag na ba o bawas ito. Hindi ko masasabi, Kuya Bari, kung ito ay totoo o ito ay kathang-isip lamang ng aming angkan. Lumaki kasi ako sa millennial generation kaya naman hati ang aking paniniwala sa ganitong klasing mga kwento. Ngunit alinman ang totoo, Kuya Bari, ang makapagpapatunay lang yan ay ang mga nakakatanda sa aming angkan na ngayon ay pumanaw na. Tungkol naman sa binukot, ito umano ay dinala ng mga hindi kilalang mga taga-usig. Babae daw na maraming tattoo ang kumuha sa binukot at ang lahat ng kayamanan ay ibinaon sa lupa na sa panahon ngayon ay hinahanap ng mga nagmimina ng ginto. Kuya Bari, isa lang ang aking iiwanang salita. Palagi tayong maging mapagkumbaba dahil sa panahon ngayon, hindi na masyado pinaniniwalaan ang sumpa. Ngunit mahigpit na pinaniniwalaan ang karma. At iyon ang nangyari sa angkan naming isinumpang tribo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Naway nagustuhan niyo po at sana'y mapiling niyo ring basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Abel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo. Ang sundo.